What's going on guys? Welcome back again sa aking boring channel. For today mag-upgrade tayo ng ating compressor guys. Dahil nga hindi ako nasisiyahan sa performance niya, no? Pag nagpipintura kasi ko guys is minsan pag malaki yung panel na pinipinturahan natin, halimbawa pinto ng kotse, hood ng kotse, kinakapos siya ng hangin, ano? Dahil nga maliit yung kanyang air tank. So ngayon guys mag-upgrade tayo. Lagay ko ng tangke ng air compressor na kasing laki nitong ginagamit natin, no? So ang brand niya is Fujima. Ito naman ginagamit natin is Outstanding. So magkasing size lang siya ng air tank, no? So ngayon ang bala kong gawin dito guys is bala ko idugtong ito dito sa original nating compressor. Mali ang iniisip mo. So bali magkakat tayo dito. Then ikakat din natin to. Tapos pagdudugtongin natin siya para mas malaki yung capacity niya, no? Mas marami siyang paglalagyan ng hangin. So hindi na siya kakapusin pag nagpipintura tayo. Hindi na magkakaroon ng orange peel ang ating pintura. Kagaya nito guys. Kung nakikita nyo yan, yan yung sinasabi kong orange peel. So bali guys, kasi sa pintura yan ang pinakapangit na resulta, no? Nagkakaroon siya ng ganyan, yung orange peel. Ang pinakadahilan yan is yun nga, pag kinakapos ng hangin yung air compressor na ginagamit nyo pang pintura, nagkakaroon siya ng ganyan. So lalo na kung ganito nga kaliit, no guys, napapansin ko hindi pa rin niya kaya yung pinturahin na malalaking panel. Kaya lalakihan natin ngayon yung kanyang tangke. So ngayon ang tendency niyan guys, pag nilakihan natin yung tangke nito, ang mangyayari ay matagal na siya makakapuno, ano? Matagal aandar yung motor niya pagka nagpupuno siya ng hangin. Yun nga lang, bago siya maubusan ng hangin is siguro nakatapos na tayo ng isang malaking panel bago kumonti yung hangin niya, no? Kasi mas malaki nga yung tangke na magiging ano niya, magiging kargahan ng hangin. So maiiwasan na natin ang orange peel. Ang hindi ko lang alam is kung ang motor ba natin ay kakayanin ng ganon kalaking tangke, no? So okay lang kung hindi niya kakayanin, kung masusunog yung motor na to. Meron pa tayong reserbang isa, no? Ito naman is Mitsubishi brand. Ito ang una kong ginamit sa pagpipintura guys. Actually pangalawa na to guys. Ang una ko pala is Vespa compressor na belt type, di pan belt siya. Yun nga lang nung nakaraang bagyo na undoy, nung bumaha is naba siya, no? Kaya nasira. Kaya ito naman ang sinunod kong bilhin, yung maliit na to. So walang kwenta ang performance nito guys. Masama ang tabas ng dila mo. Sobrang ano niya, sobrang bilis niya maubusan ng hangin. Kaya yung motor niya is andar ng andar. Malakas siya sa kuryente. Sobrang liit ng tangke niya. So yun nga, no, may reserba pa tayong isang motor. Bali ito ginagamit ko na lang to pang hangin-hangin sa mga karburador, yung mga maruruming karburador. Nga guys, i-try natin gawin to. Bali ang option ko dito is, ang una sana ang gagawin ko is hahatiin ko sa gitna ito. Dito. Tapos idudugtong ko siya, yung left and right niya is idudugtong ko rin dito sa left and right nitong kulay itim na to, no? Bali yung tinabas ko sa left is idudugtong ko rito. Tapos yung natabas natin sa right nito is dudugtong ko rin dito. Yun nga lang, matabaho yung option ko na yon. So ang another option natin is dito na lang tayo, ano? Dito tayo tatabas, tatanggalin natin yung pabilog na to. Tapos tatanggalin din natin to, saka natin siya pagdudugtongin. So yun, bakante siya dito, wala siyang motor, dito lang. Mas madaling trabaho yun guys, no? Isyo-shortcut na lang natin. Okay lang kung hindi maganda magiging itsura niya. Ang importante naman sa atin ay yung performance. Ang una nating step guys is orasan natin yung pagpuno niya dito sa isang tangke pa lang na to.
titingnan natin kung gaano siya katagal magpupuno, ano. Tapos mamaya pagkatapos natin, tetestingin naman natin kung gaano naman siya katagal pag naidugtong na natin tong isa na to, yung asul na to. Okay? Orasan natin siya ngayon. So yun guys, 1 minute and 39 seconds, 90 PSI. Titingnan natin mamaya, ano, pag lumaki yung tangke niya kung gaano naman siya katagal. Guys, no, yan muna ang gagamitin natin sa vulcanizing, yung maliit. Tama-tama, may nagpahangin, no. Sakto-sakto lang yung pagkakatapos natin. Nalagyan na natin siya ng hose. So ngayon, gagawin na natin tong dalawa. That's a lot of damage. So dahil nga na-stock siya guys, no, marami siyang kalawang sa loob, nilinis muna natin. Kaya nga binalaan natin ng panliha yung grinder natin, no. Nakinis na siya ngayon. Hindi naman natin kailangang linisin ng gusto yan, no. Ngayon guys, ito namang itim ang sisirain natin, no. Sayang. Kasi yan naman talaga talent natin, ang manira ng mga bagay na buo. Yan, perwisyo yan. So yun nga guys, no, compare natin dun sa isa, mas konti ang kalawang nito, no. Kasi lagi naman itong ginagamit. Dun sa gawing itaas niya ay walang kalawang. Dito lang sa ilalim, konting linis lang to.
Ngayon nga guys, na welding na natin siya paikot. Pati yung mga butas niya dati is nabara na natin. Tetestingin na natin siya ngayon. Orasan natin siya kung gaano siya katagal magpupuno ngayon. So ayun nga guys, na 2 minutes and 49 seconds siya ngayon. Nung una tayo nag-test bago tayo magdugtong ng tangke is 1 minute and 39 seconds lang ano. Ngayon mas matagal siya bago magpuno kasi nga lumaki tangke. Tapos yung pressure niya is ganun pa rin ano, hindi umadjust. Ngayon ang gagawin natin is, dahil nga malaki na yung tangke niya ngayon, kaya natin siyang kargaan ng mas maraming hangin, no? Pahihigitin natin siya sa 90. Siguro mga gagawin natin siya hanggang 120 dito. Para marami siyang laman. So ayan guys, no, pinihit ko yung tornilyong ano, pinihit ko to ng clockwise, mga ilang ikot. So ayan nga no, bali dati dito lang siya, ngayon lumampas na siya ano, dito siya sa umpisa ng pula. So ngayon kahit i-adjust pa natin ng konti, paabutin natin dito sa 120 is kakayanin naman niya yan no, kasi malaki yung tangke niya. O sabihin natin 150. I-adjust pa natin siya ng konti para mas marami siyang laman na hangin, para mas matagal bago maubusan yung tangke niya ng hangin. So yun nga guys, dito lang ina-adjust yan ano.
Pag gusto mong mas maraming laman na hangin yung yung tangke ng compressor, dito talaga ina-adjust yan. Pipitin mo ng clockwise. Ayun guys, mas marami siya ngayon, no? Kanina andito lang siya sa umpisa ng pula kanina, ngayon lumampas na siya, no? Kaya pa natin paabutin dito yan, pero siguro wag na, no? No! Baka mapwersa yung motor natin. Baka hindi na niya kaya magsiksik ng hangin ng ganong karami. Okay na siguro yan. At least naman ngayon palagay ko, hindi na tayo kakapusin ng hangin pag nagpipintura tayo, no? Solin na natin itong takip. So ngayon kung magpipintura tayo, tapos talagang kinakapos pa rin siya, pwede nating i-adjust ulit dito sa tornilyo na to para mas marami siyang hangin na maipon sa tangke niya. Lalagnat. So ayan guys, pag may time tayo ulit, pagpaparehasin natin yung kulay niya, no? Bali ito is gagawin din nating itim. Bali yung kulay nito is matte black. Gagawin natin siya ng gagawin na rin natin siyang glossy black. Gagamit tayo ng urethane paint para maganda siyang tingnan. Tatanggalin na natin tong sticker dito. Tapos ito ang tatakpan natin. Tapos isprayan natin ang pintura. So bali siya rin ang gagamitin natin sa sarili niya. What? Siya rin ang gagamitin natin pagpipintura sa kanya. Okay guys, so yun nga, makapanood na naman kayo ng isang walang kabuluhang video mula sa aking walang katuturang channel. Sana ay nag-enjoy kayo sa pinakita kong pagko-conversion o pag-upgrade nitong compressor natin. Hindi ko ina-advise na gawin nyo to sa compressor nyo, no? Kung may compressor nga kayo. Ito kasi kaya ako in-upgrade to is dahil nga wala akong pambili pa ng mas malaking compressor, kaya napilitan akong i-upgrade na lang siya ng ganyan, no? Pero sa tingin ko okay naman yung ginawa ko. So bali guys, ito wala siyang singaw, no? Kasi nakita nyo naman yung pagwe-welding natin is babad, walang angatan. Yan ang naging welding niya, no? So yun lang guys, see you soon again sa aking next video. Thanks for watching and God bless sa inyong lahat. Ride safe po tayo, pasensya na kayo, hindi tungkol sa motorang video natin ngayon. Dahil hindi naman tayo full time motovlogger, may mga iba rin tayong ginagawa, no? Hindi naman tayo sa motor lang nabubuhay. Kailangan din natin gumawa ng mga ibang bagay para tayo makasurvive, no? So yun lang guys, ingat kayong lahat. Thanks for watching.